Alright, First Kings chapter 19. Magating togan tanan palihog as we read sining passage of scriptures sa First Kings chapter 19. Say amen if you are there. Amen. So we praise God na kay may Bible kita, amen. Ang Bible na to nagatudlo gid sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios magabulig sa aton nga mag-grow. Amen. So, 1 Kings chapter 19, we will be reading verses 1 to verse number 4. Kumara ka mo, amen! Amen. So, 1 Kings, ako magbasa verse number 1, kamo sa 2, tanan kita sa 4, may 3, may 4. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. And more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. Tanang kita. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under the juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Let us pray. Balang nga Diyos, nangitmon nga amay, tagay kami sa paalam, nga langitmon kag balaan, Ginoo. Nga amon, Ginoo, mahangpan ang imong nga pulong, Ginoo, para amon sarang maaplikar sa amon tagsa-tagsa nga mga kabuhi, Ginoo. Ikaw ang magpanguna sa amon, Ginoo, especially sa amon nga tagipusoon, tagay kami sa attentiveness kag mapailuson, Ginoo, nga tagipusoon, para ini nga pulong, Ginoo, mag-penetrate sa amon nga kabuhi para sarang inang maaplikar pagi sa balaan ng espiritu nga nagapulig sa amon, nga nagatudlo sa amon. Kung sa diin na kami nagkulang, Ginoo, we confess, pangayo sa inyong mga patawaran, hindi po ang kami nga tapos, Ginoo, subong nga aga. Salamat kami ikaw nga Diyos, nagatag sa kaluwasan sa amon, Ginoo. Para ang mga pulong, Ginoo, buhi sa amon, Ginoo, nga kabuhi. Kani subong nga aga, kung pangamuyo, Ginoo, kung may-ari diri, hindi pa nakasigurado sa niya na kaluwasan, abay subong nga aga, Ginoo, ikaw magtudlo sa iya, Ginoo, tagipusoon, na kinanglan ni si Kristo Jesus. Mangon si Kristo napatay, ginubong kalabanhaw, para siya maluwas. Madamo salamat sa tanan, dalayawon ka, and we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. So be seated now. So salamat, Kit. Are you happy, man? So mga na Sunday. So the title of our message this morning is Depart from Discouragement. Depart from Discouragement. Amo na ang title sa aton. Palayuan ang discouragement. Mga pagka discouragement, you are lacking of courage. Nagapangluya. Tama? Amen. May kaluyahon. So before kita mag-deep down sa verses na aton mga ginbasa, taga sa mga nasugpon nga mga verses, I would like you to give the background sa sininga chapter. Ini ang katapusan, or I should say, ini ang verses nga nagatudlo, or ang chapter nga nagatudlo, nga ini nga senaryo sang kabuki ni Elijah after ni sang ginpatay niya ang mga prophets of Baal. Ay si Elijah sa chapter 18, very strong gid, nga isa lang siya nagsulong dito kay Ahab, ang naghambal nga magtipon kita kaupod sa mga propeta ni Baal. Agtistingan naton paagi sa kalayo kung sino ang matutuod ng Diyos. Amen. And this time, sa chapter 19, nabalaan ni Jezebel, at si Jezebel nagpadala sa manugbalita na nagahambal kay Elijah, patyon ko ikaw. Kung ano ginhimo mo sa mga propeta, naging pamatay mo, himuon ko sa imo. Ay masubo mga Kristohanon, mga bisita namon, si Elijah nga maisog na discourage. Yes. Mahadlok, magtubang sining Jezebel. So, kung sa ato na Christian life,
ma-relate ta ang aton nga kabuki sa kabuhi ni Elijah. Yes. Kaya ang sa James chapter 5, kaangay kita kay Elijah. Nagaagi sa pagtuo, nagaagi sa discouragement sa kabuhi, na nagaagi man sa ginatawag pagsalig kag pagtuo sa Dios. Amen. So makita naton mga Kristohanon, importante nga kung mag-abot ang discouragement sa aton nga kabuhi, palagyuhan ta ini. Palayuan ta ang discouragement. Ay Right. sometimes tamo na Kristohanon dugay na sa ministry nagapuyo gyapon sa ginatawag discouragement. Right. Dugay na sa simbahan always gyapon naka-discourage. Right. Nagapuyo, nagatwell sa ginatawag discouragement. Why? So, as a part of my introduction, una gid, before ka mag-build sa foundation, kung paano naton palayuan ang discouragement, ano gini nga palayuan gid? Bangot ang discouragement, makita naton discouragement will bring you to wrong perspective. Right. Sang sala nga palanan awon. Ang tao nga discourage, wala vision sa kamuhi. Right. Wala goal sa kabuhi. Sa Christian life, amo man gyapon. Fruitless. Unproductive. Mga baka niya fruitless, wala na niya nagakambal sa madala mga tao sa Ginoo, kundi sa karakter nga ara sa imo. Yes. Wala improvement. So si Elijah, ginambali sa verse number 3. Ang sa nakita ni Elijah, ining manog balita, ang ambasang Bible, and when he saw that, he arose. Mga baka went for his life, nagpalagyo siya para sa iya nga kabuhi. Ang went nga word, ang another word is run for his life. And came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. Kaya, himbayaan niya upod. You see that? Ang tao nga discourage, makita naton, maski upod niya, pabayaan niya, kay selfish siya, kay discourage siya. Right. He left his servant there, and he himself went a day's journey. So, kita niya, isa adlaw yang panaw, into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. Nagpasilong-silong si Elijah. Karin si Elijah, no? Amen. Oh, good name. Amen. He requested for himself. Ano niya request? That he might die. You see that? He might die. Gusto niya na mapatay. And said, tama na ni. It is enough. Tama na ni. Hindi na ako magsunod sa imo, Ginoo. Hindi na ko ya mag-ministry kung sa atong pangatay. It is enough now, O Lord. Take away my life. Kuhaan na lang ako nga kabuhi, for I am not better than my fathers. Sino si Elijah? Sa inyo pagkilala? Si Elijah malang nanging gamit sa Diyos. Nakita nyo? Para magpatay sa 400 prophets. Para mag-appear ang fire. Ang mag-consume sa balak o sa offering. Si Elijah kilala sa Israel. And now, na-discourage siya, ginakumpara iya kaugalingon sa mga nauna sa iya. You say that? Kung discourage ka, hindi, kung biamusin mo. Kaya hindi, biamusin ni ang amon nga ginahimo mo. You say that? Hindi na tungod sa ginatawag discouragement, kundi sa attitude at perspective mo sangtay nga ang discouragement nag-abot sa kabuhi mo. Mayara wrong perspective. Amo ning discouragement, lain imo yang panulukan. Ang ministry nga sadya-sadya masubok na. Ang ministry nga excited ka, boring na. Discouragement. You see that? Discouragement will bring you not only to wrong perspective on verse number 9. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? Si Elijah nagkato sa kuiba. Agdito sa nagpuyo, nagtinir. Nagapulong sa Diyos, nagabot kay Elijah, nagpamangkot sa Diyos sila. Ano ginaobra mo din, Elijah?
Discouragement not only will bring you to wrong perspective, but will bring you to wrong place. Sa lain na nga lugar, si Elijah, ang discouraged nga tao, hindi mo na makita sa simbahan. Right. You see that? Hindi mo nakakita nga nag-ministry, lain na iya nga ginabuhat. And sometimes, ang atong nga distinction bilang mga Kristohanon, nga baptist, ginabaligya ta Right. sa gamay lang nga kwarta. Right. Ay importante dapat sa ato na ginatudlo ta pulong sang Dios, pero ang ginatudlo tayo subong niya mga persipyo at mga perspective at mga secular nga bagay nga wala man nagadala sa tao sa Ginoo. Kilala na kilala ta ka tawo. Amen. Ang aton bala impluwensya sa ila sang impulikan ta sila sa Ginoo gid o kung sa secular lang nga bagay. You see that? Wrong place, lain nga lugar ang ginakatuan ni Elijah. You see that? May mga tao nga hadlok na sa ginatawag, na mga discouragement, ganyan ang luya na. Nang luya na sa panimbaon, gani ang Domingo, abi nila para sa kwarto. Nagatulog na lang. Si Elijah nagkadto sa kuiba, nga wala ginapakatuan sa Diyos sa iya. Yes. Wrong place. Discouragement will bring you. Sa number 10, tanawan nyo. And he said, tanawan niya sabat, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant. Ay ang mga children of Israel ginsikway ang aton nga ang mga inyo nga kasugtanan. Kaging kuha nila mga altars. Nakita niyo na eh? Amen. And slain thy prophets with the sword. And I, kita niyo word, kasi ginahimo ka rin, ako! Kita mo, ang discourage tao, nakita niya, iyalang pero ikaw gulingon ka, kuya mo. Kuya gana. Kamalin, even I only am left, ako na lang yung bilin, nga faithful. And they seek my life, kag ginahingabot pa ko, tani ko may upod ko, tani hindi ko discourage. Nakita niyo? Yes. Muna ang ginambal ni Elijah, to take it away. Discouragement not only will bring you to wrong place and the wrong perspective, but wrong principles. Yes. Lain na ang prinsipyo ni Elijah. Sa chapter 8 na bala, maskin ako lang isa. So kung nagambasa kay ako lang din isa mo. You see that? Discouragement. Amo na yung madalas sa ginatawag. Discouragement. Ginatulok mo imo nga kaugalingon nga nabugatan ka, kay hambal mo sa imo nga kaugalingon. Ako lang mo, ako bigin sugo, ako bigin tahimo sini mo. Wala ko bi upod nya Kristohanon. You see that? Right. Wala tao puti, wala taga pangabudlay mo. Pero kung nagapangabudlay, tanga magdala sa tao sa kailan sa Diyos. Pero puti na. Amen. You see that? Kaya mas ang Bible dire, lain na ang principle ni Elijah. Tama kalayo sa inhambal niya sa verse number. Kung tanawon naton sa 18. Lain ng iya nga panindugan. Lain na iya nga prinsipyo sa chapter 18. So we will not go there. Pero makita nyo may kinalain na. Amen. Amen. Nagbasi kita subong nagapanulok na ni sa kanya kaugalingon. Tani nagpailo na lang tani nga tani mga kaimtangan. Lain man mo hindi mo ko maintindihan kay wala ka sa akon nga posisyon. Muna nang prinsipyo ni Elijah, pag ang Diyos niya gaano sa retaliate sa Ginoo naton. You see that? Discouragement will bring you to wrong principles. Right. That's why ang challenge, we must depart from discouragement. Palayuan ta iningat na tawag, discouragement. Amen. Ako makot how? 3 things, tatlong bagay, o tatlong kabagay ang atag ko subong nga aga sa iyo, how to depart from discouragement. Paano ko hindi ma-discourage? Paano ko palayuan ng discouragement? Maskin ari ni subong sa ako, hindi ka palapit. Hapos-hapos mo lang ni, galing na lipat, tani mo. Number 1, look at verse number 5. And as he lay, nakita niya, and slept under a juniper tree, behold,
Then the angel of the Lord, or the angel touched him and said unto him, anong basang sa Bible? Arise and eat. Sino nagpalapit sa iya? Angel. Number one thing na gusto ko mabalaan nyo para mapalayuan ang discouragement, recognize the provision of God. Amen. We must recognize the provision of God. Sometimes sa atong nga buke, abi na kung kitang imol nga tao. Abi na kung kitang pinakamakalulukoy nga tao nga Kristuhanon kung nga wala aw ay wala taga na recognize. Right. Nga ang Diyos nagimuno para sa aton. Right. Kapalo ka, maskin imol ka, kung ka-eskwela ka, college, blessed ka. Amen. Ay hindi, tanan, ka-eskwela, maskin sa syudad pa sila. Right. Amen. Amen. Kapalo ka, kung tatlo ka adlaw ka sa isang adlaw, tatlo ka magkaon la, adlaw, mukto, gabi, blessed ka. Walang Amen. problema, hindi mo ma-recognize, hindi ka sa reflect. Wala ka gina-recognize. Right. Si Elijah, gin-providean sa Ginoo nga manaw, nga dapat i-recognize because God provided food for Elijah using anyone. Amen. Gingamit niya ang angel. Nakita niyo? Ang unagid, kung atong basahon sa verse 17, tanawon na. Sa verse 17, verse number 4 to 6. 17, 4 to 6, sa sigaw tala. Ang sa Bible, dire sa 4 to 6, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens, kita niya, to feed thee. Ginanduan kong uwak, nga pakanon ka Elijah, so he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan, and the ravens ay nagtuman sa ang fulfillment sa verse number 6. Kag ang ravens brought him bread and flesh in the morning, and the bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. So makita nato mga putod sa Ginoo, God used the ravens to sustain him. Yes. Amen. Ang Diyos na gamit sa inatawag, ravens. Do you think kung si Elijah, wala nang tuman sa Diyos na magkadto dito sa brook, ang ravens magkadto siya? Hindi. Kaya manaw, ang ravens, ginsugo yan ni sang Ginoo, magkadto dito sa brook. And sometimes, ato na Christian life, amo na natabo. Kaya provision sa Ginoo, sa pagpangalagad sa Ginoo, wala ka nag-aalagad. That's why hindi ka abot sa imo ang provision sa Diyos. That's right. That's why gutom Japon, miskin Kristuano, miskin maghamba ka, nagatuo ka. Ang pagtuo nga wala buwat, patay, hindi na That's pagtuo right. yan. God used the ravens to sustain him. Ang nakita natin sa verse number 9, sa 1 Kings chapter 17, or chapter 17, ang dahil sa verse number 9, arise, get dito, Serephat, which belongeth to Sidon, and dwell there, and behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. You see that? God used the widow woman to sustain him. Ang raven gingamit sa Diyos. Ang widow woman gingamit sa Diyos. Right. Si Elijah wala relasyon sa raven. Si Elijah wala relasyon sa widow woman. Kag lalo na si Elijah wala ni relasyon sa angel. God used not only the widow woman to sustain him, but God used the angel to sustain him. Yes. Sa ginbasa na kung magulang sa chapter 19. Kita niyo provision ng Diyos? Right. Amen. Amen. Nga isa kung Kristuano mga purao, ang problema, discourage siya, wala agasunod. Amen. Abi mo kung wala agasunod, perte ang Diyos, hindi ikaw yung kaluluoy. Right. You see that? And then nakita natin, God provided food not only for Elijah using anyone, but God provided food for Elijah anywhere. Nagkato sa brooks, God provided him food. Nagkato sa Serephat, ang Diyos nag-provide sa iya. You know what, pamati?
Hindi mo kinanglan magkadto sa dindiin nga lugar para maghambal nga well provided ka. Mas hindi rin ka sa lambunaw, hindi ka na magkadto sa ibang nga lugar kung provisionan ka sa Diyos, mag-providean ka. That's right. Amen. Amen! Kaya may mga members ang natin nga nag-alalin, naglakad sa ibang nga lugar. Magbalik, di sila mas mayat-mayat kung mura kung kayong tangan sila. That's right. You see that? Kaya manaw, hadlok ka magsunod mo. Nga si Yesne, dire nag-eskwila na may mga opera sa iban. Kay dire ang ministry, dire kini masunod sa Ginoo. Amen. Abi mo ang mga bagay nga opera sa aton nga makabalabag sa aton ministry, blessing na hindi. Hindi. Right. Hindi na blessing, kapahamakan na isa in the form sa mayo nga kalananawon. You see that? God provided food for Elijah anywhere. And then makita naton sa verse number 5, basahon tabla chapter 19, sa verse number 6 na, and he looked, sa pinakakauna sa, and behold, there was a cake, wow, birthday, Wow. bacon on the coals, and a cruse of water at his head. Kita nyo nakaplastar na ang tanan. And a cruse of water at his head, and he did eat and drink and laid him down again. And the angel of the Lord came again. Look at the word. The second. Look at the word. Anong word? The second time. Arise and eat because the journey is too great for thee. You say that? Not only that, God provided food for Elijah not only anywhere, but at any time. Sa tion nga kinanglanon mo provision sa Diyos, ihatag sa Diyos, magsunod ka sa Diyos, ipalayuan mo ginatawag discouragement. Amen. You say that? Budlay magsunod sa Diyos kung discourage ka. Ay gin-embrace mo. Pero kung wala mo na gina-embrace ang Diyos, makita mo, maghimuno sa imo nga kinahanglanon. Right. That's why hindi ka magtulog, perme nga ang kabuki nato nga mga Kristohanon, ang prayer ta perme, financial need lang, kundi thanksgiving man, kay ginhimunan niya tasang aton mga kinanglanon. Kay nagsunod ta. Amen. Amo na ka importante, Psalms 55. Psalms 55. Look at this. Verse 22. Para na ko yun sa second point. Psalms 55, verse number 2. Okay ba ka mo? Amen. Nakita niyo na? Amen? Amen. Aba sa Bible din. Psalms 55:22. Psalms 55:22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never, ano suffer? Allow the righteous to be moved. Amen. Kita niyo? Amen. Kung sa Ginoo mo ginaginatugyan ang tanan, He shall sustain thee. He shall never suffer, allow the righteous, the righteous, ang mga luwas, ang mga nagakilala sa iya, to be moved. Amen. Amen. Amo na ang Diyos sa aton nga kabuhay, ang movie to be shaken. Hindi ka panik-panik. You say that? Panik-panik na tayo na ito nga burden, niya gincast tayo sa mga tao, nga abi na ito mabulig sa aton. Yes. Ang tao, mapromisa na, matug-an na magbulig. Right. Pero ang nag-provide ang Diyos, kidya perme. Amen. Recognize the provision of God. Right. So ano na ginahatag sa Diyos sa imo? So kulang, pastor? Kasi wala ka nagasunod. Right. Recognize the provision of God. Ikatuwa, makita natin dahil sa verse number 11 sa 1 Kings chapter 19. Let's go back there. Verse number 11, mga utod sa Ginoo. Abala, ang Diyos nagambang kay Elijah. And he said, go forth and stand upon the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great strong wind, you see that? Rent the mountains. Maglitek sa mga bukid ng great strong wind and break in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake.
But after the Lord was not in the earthquake. So nakita niyo ang word mo o sa Ginoo. Amen. Ang ikaduha dire wala sa iban. Hindi lang natin pag-i-recognize ang provision sa Diyos para para hindi na ma-discourage. We need to also to regard the power of God. Amen. Mga gani regard gani talupang da. You say that? Talupang da ang gahom sa Diyos. Amen. Iban sa tulway ni nagatalupangod sa gahom sa Diyos, gamay ning Diyos mo para sa ilamong. Kamo sa mga tao nga ginapagamay ang Diyos sa ilang kabuhi. So may nabasaan ko sa Bible, hindi ko ma-recognize kung diin nga nga verse. Dugay nakatama, siguro mga 10 years na ang naglipas. So ginwali ni I think Pastor Jack Iles, kung hindi ko magsala. Hindi ko ma-identify kung diin sa nga word. Pero ang word naging gamit, they limited the Holy One of Israel. I think sa Psalms, hindi ko mabala ko sa chapter 90 or sa other word or other verses. So, but sa ato na mensahe dire, makita naton, we must regard the power of God. Amen. Why? God's power is mightier to conquer. Amen. Mas mabakot ni ang gahom sa Diyos para mag-conquer. Mga ni mag-conquer gani. May mga discouragement kaya na i-conquer sa Diyos. Right. Mag-overwhelm. And beside, ito nang pala kita sa Ginoo naton, that we are more than conquerors. Mandadaog ka na. Amen. You are in the winning side. Right. Nga ang discouragement, ginapasugtan ta nga maging defeated, kag mga backslider, maging quitter, kita sa ato na Christian life. Ay wala ta ginarigard, ginapalupangod ang gahom sa Diyos. Right. Ganyan ba sa Diyos kay Elijah, tulo ka. You say that? Alupang da Elijah. You say? Wala mo na talupang dan nga kung wala ka na luwas ang imong kabuki, iba sa kabuhi mo sumong. Right. Wala mo pala na talupang dan nga ang pulong sang Diyos may gahom sa pagbago sa kabuhi sa damo na tao. Yes. Amen. 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 Ang dining gahom sa Diyos ginambali sa verse sa chapter 19, verse number 11, ginambali sa Ginoo diri kay Elijah, and behold, the Lord passed by a great and a strong wind. Nakita niya? Hindi ang Diyos ang strong wind, hindi masang whirlwind, hindi masang fire, hindi masang earthquake, pero nagasimbolize nga ang Diyos nga ginatuuhan ni Elijah, makagagahong na Diyos. Amen. God's power is mightier to conquer. Mas mabakod pa sa Diyos, ang magamba kaya ko niya. Hindi pala ang Bible nagatudlo nga mas mataas ang Diyos. Amen. Ang ipaplugin, are we stronger than He? O may discouragement ka, kaya na yan i-defeat sa Ginoo ang discouragement nga sa imong. Right. And then God's power is greater than our circumstances. Sa kabuhay ni Elijah, sa verse number 12, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Amen? Amen. A still small voice. Importante, mga Kristohanon, nga nakita naton nga ang gahom sa Diyos mas labaw na iglesia aton nga sirkumstansya. Ano mga sirkumstansya sa kabuhi? Ano, naging doon? Right. Amo na ang mga sirkumstansya sa kabuhi, mga kinawad-on, mga gatabo sa aton mga kabuhi, mayaraman good, mayaraman hindi pabor sa aton. Yes. Pero mas makagagahom gyapon ang Diyos. Amen. Mas dako sa gyapon sa aton nga problema. Ano kadako imo problema na hindi kaya solusyonan sa Diyos? Amen. You see that? Ang problema yun ni Elijah, kay ba't yun sa? Wala na ka. Siya na ganun nagpatay sa mga prophets. Isa lang ka Jezebel.
You see that? Kinulbaan, nahadlukan, nagpalagyo, na-discourage. Hanggang Diyos kinanglan pa magpakita sa iya sang gahom sang Diyos para magpati siya nga ang Diyos Elijah nga ginatuuhan mo makagagahom nga Diyos. Amen. God's power is greater than circumstances. Amen? Amen. And then God's power is the corrector of our choice. Kapalo ka mo, nga ang gahom sa Diyos, amo rin nag-correct sa aton nga mga choices. Amen. Abi mo kapalagyo ka. Amen? Amen. Hama sa Bible, dire sa verse number 13, and it was so, when Elijah heard it, he rubbed his face and his mantle. Gitago niya nga, tsura sa iya nga mantle. Mabani mantle sa sarong niya bala. And went out and stood in the entering end of the cave, and behold, there came a small voice and said, what doest thou here, Elijah? Habalo ka mong ambal na pagad, yung sulit niya, narason pa sa Japon, yung tapunan niya na tsuraya, narason pa sa, damo ni mga muni katao, no, pabungol-bungol na, marason pa, sala na, marason pa. That's right. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars upon Japon, and slain thy prophets with sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. You see, kinakoreksyonan kita sa Diyos pagi sa mga circumstansya sa atong nga kabuhi. That's right. Ang gahom sa Diyos ipakita kay Elijah na tani koreksyonan sa San Diyos na mas makagagahom ko yan. Amen. Nasa Jezabel nga ginakadlukan mo. Mas makagagahom ko yan sa mga tao nga handa maghingabot sa imong nga kabuhi. Pero si Elijah, hindi man isang buwan siguro, balik-balik, liwat-liwat, rason yapon nga rason, alam ba sa Ginoo siya, balik to. Verse number 15, di ba? Nakita naton ang circumstansya or ang gahom sang Diyos, ginaalaw niya mga kabudlayan sa aton nga kabuhi para i-correct aton nga mga choice. Amen. You see that? I-correct imo kag akon nga choice. Ano wa bala kung balik-balik, bala to no, bala ay resulta balik-balik. That's right. You see that? Why ko nagambal nga utatan pa sa inobra, pero i-improve ta. Amen. Amen. Kahit di, natabo na na mo, dapat naka-learn ka na mo. Tama? Kung may natabo sa imo nga, hindi pabor sa imo, dapat mag-learn ka ta. That's right. May aragani ka ng ano pala ng quotation pala, one word is enough for a wise man. That's right. You see that? Si Elijah, discouraged. Yan ang ginimo sa Ginoo siya. Ipakita sa Diyos ang gahom niya para i-correct ang choice ni Elijah. Kita ang gahom sa Diyos. Kaya sometimes wala tani kinatalong pahot. That's why gabalik-balik lang kung ano aton ginaibo. Just remember this, for with God, nothing shall be impossible. Amen. Always remember that, brethren. Thirdly, not only that, recognize the provision of God para mapalayuan mong discouragement, regard the power of God. Thirdly, remember. Amen. Amen. Third na. Amen. Third na. Amen. Remember the purpose of God. Amen. Abalo ka mo kung may discouragement, may tinutuyo ang Diyos. Amen. Verse number 15. Ano ba niya? And the Lord said unto Elijah, Go! Go! Dito tayo sa go. Ano mo siningon sina? Sine? God commanded Elijah to depart from discouragement. Amen. Aninda Elijah ka discouragement. Amen. Amen. Yan ang kumanti man ng Diyos
na magpalayo, na mag-depart sa discouragement. Look at Joshua chapter 1, verse number 9. Joshua chapter 1, verse number 9. Amangkot ko sa inyo, nagakumandi ba ng Diyos nga hindi ta ma-discourage yaw? Abalo ka mo sa spies, amate. Sa mga spy ba? May 12 spy ang Israel. Sino nagatudlo sa story sa mga bata? Hello! Sino nagatudlo sa story sa mga bata? May 12 spy. Abalo ka mo ang pulo, in-discourage sila people of Israel. Wala nila matangtan ang promesa, ang promised land. Si Joshua at si Caleb nakasulod na. Amen. Ano ang prinsipyo ni Joshua? Daw pag anong intudlo sa Diyos siya. Joshua chapter 1 verse number 9. Have I not commanded thee? Kaya mamangkot, nagasubo wala sa to ng Diyos, hindi ta ma-discourage. Oo. Have I not commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid. Hindi ka magkadlok. Be not thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. God commanded also Elijah to depart from discouragement, just like Joshua. Kita niya? Amen. Amalia, go! Go! Amalia kay Joshua, whithersoever thou goest. Amen. You see that? Ang direksyon kinumaya mo o sa Ginoo, iyagin sa Diyos. Hindi ka pwede ka pili sa mga direksyon. Maghambal ka, nga gintuman mo ang Diyos. Kay base ang direksyon mo, direksyon pakadto sa discouragement. Ang gusto sa Diyos, ang direksyon mo palayo sa discouragement. Amen. You see that? And then, tanaw na ton, God commanded Elijah. Ano tong word nga ginabasa to, Tapos ang go? May mo to 19, sa 19 ta. Verse number 15. Ano na pinangalami? Return! Yun ang yung word? Go! Return on thy way to the wilderness of Damascus. Sabi ko na encouragement nga wilderness. Karong matulupang na doon. God commanded Elijah, ano yung purpose ng Diyos mo? To direct to the desert of Damascus. Magambangan nga direct, galing madiritso, to sa, ay si Elijah hapit-hapit, ang damo, Kristohanon, subong, natani, tubo na hapit-hapit. Hapit-hapit pa. Magambangan nga hapit-hapit pa, hindi pa. Right? You see that? Ginapos na sa pastor, gani nga, ano yung muon mo para mamunga ka, mahapit, kid. Right? Eh, makapit ka. Sino namian, magsakay sa series nga, no? Nagdugay unta. Kung ikatugay, magabot sa city. Sakin, pretikoy, blang kayo magwain mo espiritu, sino mo nawas. May kadasig, sino pa dalagan. Dasig ka makabot. Si Elijah, hapit-hapit pa. Inang balay sino nga nalakat, nagkatusok pa sa kuiba, nagkatusok sa Juniper tree. Tindiin pa sa'yo na ka, labot. Kaya si Elijah, ginpabalik sa Diyos, diritso ka. Diritso ka. Ang disyerto sa Damascus. Nasa disyerto, magiyaw. Kaya ang disyerto, sometimes ang kabuhin na ito, amo niya nagpapabakod sa aton. Amen. Abalo ka mo sa people of Israel. Kung tanawon nyo, basahon nyo, Exodus, may lapit na lugar na mga shortcut sila pakatlo sa promised land, pero sa disyerto sila ipagay sa bibong na ton. Ay tira matakos ang pagtuo na ton kung ang aton na sirkumstansya mabudlay na. Yes. Ang ambar ko gani hapos magtutom, subong ngari pa kamo diri. Pero ang iban sa inyo maobra na diri matakos sa tagutom. Malakat ni iban, maobra ni mangita ni obra. Ang iban din nga balik tutom ni malipat na sa simbahan kung hindi ni ma-establishar iya nga pagtutom. Right? And then nakita natin, God commanded Elijah to direct to the desert of Damascus. Diretso ka na Elijah, hindi ka na mag-hapit-hapit. Return on thy way. And when thou comest, o makalambot ka na si mo talanon, namunin namin. Not only that God commanded Elijah
Elijah to depart from discouragement to direct to the desert of Damascus, but God commanded Elijah to do his duty. Himua Elijah ang ginapahimo ko sa imo. Pati yun ka? Dahil siya ni. Ang ginapahimo sa Diyos sa aton, amo na aton nga alupang doon. Pati yun ka? Hindi mo na nila pag-question ano na yung ginahimo nila yaman. Ama ni Jesus Christ kay Pedro, feed by sheep. Yan naman yung feed by lambs. Yan si John na kasunod. Ama ni Pedro, ano niya yung ginahimo, yung ginoong, ama ni Cristo siya, wala kalabot. Kung ano iya nga, himuon. That's why kung ikaw membro sa simbahan, tutume ang imong assignment. Amen. Hindi ang assignment sa iban nga members naton ay tatabalo kung ano ilagi na himo. Right. Pero tutume ang ginapahimo sa imo sang Ginoo naging gamit dining simbahan para ikuman kita nga may assignment kita, nga may responsibility kita sa aton nga simbahan. You see Amen. that? Ano ba sa Ginoo din sa verse number 15? And the Lord said, Go, return to thy way, when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu, the son of Nimshi, shalt thou anoint to be king over Israel. Anong brand ni Elijah? Gimana mag-anoint? And Elisha, the son of Shaphat, hindi Shaphat ha? Shaphat, of Abel Mihola, shalt thou anoint to be a prophet in thy room. Kita nyo? Si Elijah, ang iya duty, ginapabuhat sa Diyos sa iya. At kung imuon niya iya duty, si Elisha mangin prophet, ne, para si Elijah may upod. Kaya wala ka upod, wala mo ginahimik yung duty. Amen. Huwag ka man yapon may nadaog nga kalag, wala mo imo ginabuhat. Amen. Ginapabuhat sa Diyos. Kaya abi naton, kung ginamanduan kita ginsugo na ni pastor. Hello, hindi ako nagsulat sa Matthew chapter 28 na go into all of the world. You say that? Hindi ako nagsulat na ang Ginoo na nagsulat, huwag ka mo sa lapton sa akon. Maski mag-backslide ko, huwag ka mo sa lapton sa akon. Maski hindi ko pag-imuon ako nga obligasyon wala ka mo sa lapton sa akon. Kita, tanan may sa lapton sa Diyos. Amen. Abi mo do ano ka frustrating na nga ang ginapahimo sa Diyos at wala ka nahimo, wala ka na accomplishment, madugay ka sa ministry, mapatay ta kita magyapon isa. You Right. say that? Ano ka frustrated na sa ton? Ano ba sa Bible? All things work together. Look at this. Romans 8:28. And we know that all things work together. Gusto ko basahon, nilikita namin isang life verse mo. Nang life verse ko isang una. Abudlayan ka, handaan mo may purpose ang Diyos. Amen. Huwag ka ginduwas para without a purpose. Right. May aragan niya purpose-driven life, pero sa lahat na yung mga principles, aring purpose ang Diyos. Oh. Ang tunay nga purpose ang Diyos, kaya hindi makita sa libro, o hindi makita sa Bible. Amen? Amen. Romans 8:28. Siguro tamo ni ka memorize, no? Amen? Notice, basa. And we know that all things work together for good. And discouragement ka, it is for your own good. To them that love God. Na ginawad-on ka, purpose ng Diyos. To them who are the called according to His what? Purpose. Remember the purpose of God. May kapigaduhon ka, may problema ka, may ginawad-on ka, pagtapos ng simbahan, may mga obligasyon naman, ang mga financial setback naman mo tumangon, may purpose ng Diyos. Amen. Hindi ma-discourage. That's right. Amo ni kapaluya sa aton mo ng mga Kristiyanong discourage na discourage mo, hindi ta magmunga-munga, kumunga-muni, aton nga mga, hindi ta nipagpalayuan sa aton kabuhi, ne? Ang mag-aamo ng panulay, sino nga kabuhi, hindi ka makapadayo sa ministry, kaya ginapalayuan ta. Amen. Ang encouragement. Discouragement, atong ginapakitan. Baliskad. O encourage ka, di mo ginakigan ka, ginasaway ka. You see that? Mga Kristuano, importante. Tatama sa itong mga
ginluwas, gimutang sa sini nga simbahan, nga hindi pagaan, ulot ang mga discouragement sa kong buhay. Ano number one ka na? Recognize, discourage ko. Ano kalimuon? I-recognize ko ang provision sa Diyos. Amen. Magamba ka galing nga i-recognize ka, utang mo sa pinsar mo, or kilalakon mo, ang pinaka-word, ang provision sa Diyos. Hindi mo lang pagkilalakon, kundi talupang doon mo ang gahom sa Diyos. Amen. Pagdumdumon mo ang purpose sa Diyos. Right. Ang kabuhi, tamay purpose, gini niya. Amen. Wala ka din na luwas kag gireya para wala lang. Right. Kapaluwa nga na. If you don't know, kamate, sa imo nga destinasyon niya, the moment you die, ang apal sa Ginoo, hindi karwas. That's right. Di ba, ton ko? O hindi ka kabalo sa destinasyon mo, sa tion nga mapatay ka, karon man na be, o kung buwas na, apal sa Bible, hindi ka malwas. That's right. Ang Diyos nag-provide sa pamaagi, sa kaluwasan, paagi kay Jesus Christ. Amen. Nag-provide na sa, di ba bakuali na ang Diyos nag-provide? Nag-provide sa, ang provide niya, pamaagi sa kaluwasan. Siya yung nag-provide, hindi kita ang mag-provide sa pamaagi sa atong kaluwasan. Right. Kaya ng kaluwasan, paagi kay Jesus Christ. Amen. Aya kamatayon, pagkalubog at pagkapanhaw, amo na ang gakom sa Diyos. Amen. Para magluwas sa imo kung nagapati ka. Right. Kasi that, nagapati ka si Kristo, napatay, ginlubong kang nabanhaw, Amen. para sa imo kaluwasan, amo ng kaluwasan, amo ng gakom sa Diyos. Pero kung wala ka nagapati, wala gid mahimo ang gakom sa Diyos sa imo nga kabuhi. You see that? Amo na ang purpose man sa Diyos sa aton. Ang purpose sang Diyos sa aton nga ang tanan-tanan nga tawo makaangkon sa kaluwasan. Amen. Kung ikaw yung Kristohanon, subumaga, are you saved? Amen. Hindi pag-aipulot sa imo tadipusoon ang discouragement. Palayo depart from it. Amen. Amen. Depart and do your duty as a servant of God. Amen. Depart from discouragement. Nagkatang mo yung kita. Samon pala nga Diyos sa langit mo nga mga hinimata mo. Salamat sa imo kaayo pagkatupong Lord. Salamat kid sa mga aga bilang may imong ipahalumdog. And even the mighty man like Elijah na-experience siya sa discouragement. Ang gini-embrace niya sa inya mga kabukit kag wala ka nalipay mo. Ano sa mga aga kung may hari sa amon gusto niya matunod si Kristo. May abugtong at personal nga manluluwas. Abay sa mga aga ihambal siya tag ipuson, Lord, ari ako kabukit. Luwasa ako sa akon nga mga kasalanan. Ang Bible nagahambal nga ang tao makasasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang inakasalanan may bayad, for the wages of sin is death. Nagamas ang Bible, ang tanan-tanan nga makasala, all liars shall have their part in the lake which burn with fire and brimstone, which is the second death. Linaw kalayo ang bayad sa kasalanan. Habang salamat si Kristo nagkari, napatay, ginlubong kung nabanhaw, parang bisan siko magtuo sa iya makangkot sa kaluwasan. Ganit may kung may-ari man diri, hindi pa nakasigurado siya kaluwasan, kapag tuuan na si Jesus, may bugtong pag-personal na manluluwas. Kaya pa, Lord, arang kabuhay, inuwasa ako sa patkot na punishment sa kasalanan ng hindi na kalayo. So, buong aga, inababo ko ikaw sa akong tangapusungon at akong personal na bugtong na manluluwas. Kung may-ari man sa amon, nakaangkon sa ito ang discouragement. May mga kabundayan, may binatubang, nag-aambal sa siya ko pa rin, Lord, nabundayan ko sa ako na Christian life, base Ginoo wala siya nagasunod. Kaya tutuloy kami nga magsunod sa imo Ginoo. At bilang pastor, Ginoo, sininga simbahan, pinapakita, okay, nga ang Diyos nga ginatukuhan namon, makagagahong, hindi kami ma-discourage, nag-provide sa amon natin ang lanod. Salamat, Lord, sa imong mga pabor. Salamat, Lord, sa imong provision. Salamat, Lord, na may gahong ka pagpapusa mo nakabuhi. Salamat, Lord, na ikaw may purpose. Hindi lang kami ginluwas mo para maging kalulukoy kami. Hindi lang kami ginluwas, Ginoo, para tulukon kami, Ginoo, daw nabudlayan kami. Kundi kami ang purpose mo, ginluwas para kami ito, Ginoo, sa ito kagayaan. Para malimpahin ka sa akong nakabuhi. Malimata mo salamat sa tanan. Ikaw ang mahimaya, Ginoo, sa inyong mensahe. In Jesus' name. Amen. Kung ang Diyos na pagtandog sa pangatang puso, when you may come to His altar, pray, kung discourage ka,
butang sa Ginoo. Just like kay Elijah. Hindi na magrason sa Ginoo. Nagpangamuyo sa Diyos, Lord, may discouragement. Nabudlayan ka, may mga talaydan ka, may mga kabudlayan ka. Tigato, imo si Mana, may kwarta.